Pumunta kami dito para makapag-aral na maayos. Kaya sobrang hirap namin sa Bulacan. Okay lang po ba may ma-interview namin kayo? Kahit konti lang po. Matagal na po ba kayo dito, Nay? Oo, ano na kami dito nasa... Ano na ang anak ko kasi, grade 1 pa lang, nandito na yun. 16 na ngayon ang ating bunso. Wala pa yung willing to na yun, nandito na kami. Ang basura, nasa kalsada pa lang, mamasura kayo. Namamasura po kayo. Bali, eto po bang lupang tinatayuan ng bahay nyo? Sa inyo po ito? Hindi po, nakitira lang kami kay Kuya Andy, ang may-ari nito, taga doon sa Crucis. Ganun po ba? Yung po kabila. Anak ko. 10 po. Dito naman po sa kabila. Alam mo yung ilog doon, nakakatawa. Konting interview lang po. Okay lang po ba mag-share kayo ng inyo pong story sa buhay? Ayan, bali Nay, hello po, kami po ang Kapiso Mo Vlog. Bali, gumagawa lang po kami ng social experiment na kung saan po naghahanap po kami ng kapwa natin na mayroong mabuting kalooban at isa po kayo sa aming natagpuan. Bali Nay, pwede ko po bang malaman ang inyong pangalan? Oo, si Carmelita Moralida. Si Ma'am Carmelita Moralida. So, kayo po ba'y may asawa or single po? May kalibin po ako. Namatay ang asawa ko, patay ng asawa ko, 10 ang anak ko. Nung namatay yung asawa ko, 2 buwan pa lang yung aking bunso na dalaga, yung nandyan, yung nagkaroon ako ng kalibin, may anak kami isa, kaya 10 lahat ang anak ko. 10 po lahat? 10. Tagal na sila dito? Tagal na kami dito. Yung anak niyo po, nag-aaral? Isa lang, 2 lang ang nag-aaral ko, yung bunso ko at saka yan, yung dalaga. Yung iba po, hindi po nakapag-aaral, malalaki na. Okay. May mga pamilya na po. Oo, may pamilya na. Malayo po sa inyo yung... Malayo, nasa Bulacan sila, nasa Tundong. Hiwa-hiwala, yan lang anak kong kasama ko. Ilan po silang kasama niya? Alin sila dyan? Hindi po, yung mga... Kami 4 lang kami, dalawa yung anak ko, kami mag-asawa. Bali 4 ako. Kasi inanok ko nga, sabi ko dito tayo kasi may kahit paano, nakapag-sideline kami dyan. Pag may naghango ng uling, nananahi kami. Pag nagbagsak naman ng kahoy, nagsasalansan kami. Bali yun po yung pinagkakabala nyo Minsan namamasura kami, nangangalakal kami. Kamusta naman po yung kita nyo pang araw-araw na? Siyempre po, mahirap po yung ganong trabaho. Tinitipid na lang, ganyan. Para pagdating ng Lunes, may pamasahe sila araw-araw. Minsan hinahatid na, pag may pang-gasolina, sinahatid sundo sila kasi ang layo. Nasa magkano po bang kinikita niyo sa pamamasura sa isang araw? Ay hindi, minsan tsambahan. Minsan naman may kita, lalo na pag nakakuha kami ng tanso, tapos mga aloy na medyo may mahal, yan, bakal, yan. Minsan kumikita kami minsan ng 500, 400, minsan naman 200, minsan naman wala, pag wala talaga. Kahit paano, bukas may pamasahe hanggang abot ng Sabado, Biyernes, ganyan. Pag minsan naman, hindi kami nangangalakal, nagsasalansan kami ng kahoy. Diyan, nagpapabagsak doon sa dulo ng uling. Yan. Pangbenta din po? Sasalansan kami sa uling. Ang isang truck naman, yung pag nakasalansan kami, 1.5 ang isang truck, 2 araw at kalahati naman namin sinasalansan yun. Hanggang magtatakip, magpapalibor kami. Pag naghango, magtatahi naman ako sa sako. 2 piso isang sako. Ganyan ang kinabubuhay namin. Mahirap pong mag-uling, Nay. Mahirap talaga. Naranasan ko po yan. Sus, grabe. Pag may apoy pa nga, tatakbo ka talaga. Magulang ko, nag-uuling po kami dati. Mahirap talaga mag-uling. Mahirap po kasi mag-aano ka pa. Kaya nga sabi ng anak ko ni Angel, sabi niya, ayaw ko magpabreak ka, mag-aaral siya talaga. Aral talaga siya, yun talagang ano. Gusto nga niya. Anong grade niya na po ngayon? Grade 10. Grade 10. Malapit na po. Malapit na magkuleyo. Ang gusto nga niya, IT. Sabi ko, saan naman tayo kukuha ng ganung kalaking pang ano? Sabi niya, magja-Jollibee nga daw siya. Opo, mag-working student po. Masipag po ang sabi ko nga, ikukuha ko nga ng sponsor kay Matro. Sabi ko, scholarship kay Matro. Wala pa naman daw ngayon open. Yun ang sabi. Wala pang open, nagpunta nga ako sa barangay.
Wala pa daw open kay Matarong para mag-scholarship. Malaking bagay. Kasi mataas naman kasi ang mga grades niya. Opo. Sa ano po, mga state university po, wala naman po. Walang tuition. Ang anuhin naman tayo sa project. Diyan nga sa ASI, ang dami. Magkano yung ano niya? 1,600. 400 yung t-shirt. Ang project, maya-maya lang. Libre nga, pero ang project naman tayo. Dalawa sila, electric pan, tag 150. 300 na. Kaya sabi ko na, pagka mag-college siya, mag-grade 11, ang hindi papasok yung lalaki. Kasi makakatulong namin magkalakal. Siya muna mag-aaral. Magpapalitan. Palitan muna sila. Okay naman po yun, nakakatuwa naman po yung na pinupursige nating mapag-aral yung mga anak natin. Oo. Kahit sobrang hirap ng buhay. Wala kang pinag-aralan, kawawa ka talaga. Nakaka-proud po kayo, Nay. Kaya sabi ko sa kanya, nag-iisip, dalawa na lang kayo, mag-aral talaga kayo ng husto. Opo. Kaya yan, mag-aaral siya. Putihan ng pag-aaral. Hanggat kaya pa ng magulang. Yun nga sabi ko sa kanya, ikaw, kasi ako may edad na ako, ikaw, ano ka pa lang, patubo ka pa lang. Ikaw ang makakatulong sa mga kapatid mo kasi mga nurin-nurin yan. Tama po ba? Nasaan po yung mister, Nay? Ang mister ko, patay na sa una. Ang mister, ang kalibin ko ngayon, yun ang nagpapaaral sa anak kong bunso. Patay na inatake sa puso. Ang asawa ko namatay siya sa una, 52. Bata pa po. 52 naman, inatake siya sa puso. Kaya yan. Saglit lang. Pag inatake siya, maya-maya, dineclare na ng hospital na patay na siya. Wala na. Kaya nagkaroon ako ng kalibin kasi 2 buwan pa lang ako nakapanganak bago mamatay siya, 2 buwan pa lang. Kaya sabi ko, Sobrang hirap. Hirap talaga. Maliliit pa mga anak ko. Buti na lang matapang kayo, Nay, no? Ay, talaga. Wala. Kailangan tapangan na eh. Kasi Talaga. kahit mahirap, kailangan malakas tayo. Tayo nanay eh. Magbilang tayo eh. Kaya po nako, talaga pong nakakahanga po ang mga magulang na katulad niyo po. Pag naalala ko, nagharaan ko, hindi ko maano talaga sa sarili ko. Mabuti na lang dati, may paring na tumulong sa akin. Yun. Kahit paano, sinuportahan talaga ako nun. Biruin niyo po, 10 yung anak ninyo. 10 talaga anak ko. Inaano nga ako kasi siyempre yung mga anak ko, walang mga pinag-aralan. Kaya sabi ko, magsikap ka na, mag-aral talaga dahil ikaw lang ang talaga, bahasa, ganyan. Ikaw nakakaintindi. Munta kami dito para makapag-aral ka na maayos. Kaya sobrang hirap namin sa Bulacan.